Ayan, shoutout sa ating lahat. Ayan, wala akong magawa sa buhay ngayon. Kaya ang gagawin ko ay gagawa ko ng malunggay pandesal. Ayan. Pakita ang ingredients ha. Ayan. 1 kilo po all-purpose. All-purpose na flour. Siyempre, meron tayong malunggay powder. Meron tayong yeast. Ayan. Meron tayong breadcrumbs. Meron tayong asukal. Meron tayong milk powder. At siyempre, kailangan natin ng iodized salt. Ayan. So, dahil 1 kilo po ang ating gagawin ngayon, ako na, siyempre, lagyan natin ang yeast ay babad muna natin sa maligamgam na tubig. 1 kutsara lang. Ayan. Yan po. Ayan na po yan. Ang kanyang yeast. Yeast. Ayan. Ayan natin yan. I-dissolve natin yan. Lagyan ko ng konting asukal para mabilis siyang ma-dissolve. Kahit kami apat na lang dito sa aming accommodation kasi yung iba ay lumipat na sa trabaho. Ayan. Lumipat na ng trabaho. Ang iba namin kasama. So kami na lang dito. So yan, siyempre nakapaghinao na po tayo ng ating kamay. Kaya, hintayin lang natin na mag-dissolve yan. At wala naman akong talagang proper na lagayan. Dito ko na lang sa rice cooker. Gawin. Yan. 1 kilo po ito. Marami-rami ito. Siyempre, kahit 4 lang kami, kahit 4 lang kami, malakas kami kumain. Diba? Okay, so, lagyan natin ng lagyan natin ng milk powder. Ayan. Anan ko lang ito ng mga ganito karami. 3. Ayan. 3 milk powder. Para mas masarap, gawin na natin 4. You know? Alright. Siyempre, lagyan natin ng asukal. 1, 2, 3, 4. O, diba? So, 4 na kutsarang milk powder, 4 na kutsarang asukal. Ayan. So, ihalo natin ngayon yan. Haluin natin at syempre, konting asin. Ayan. Para maging balanse siya. Diba? Hintay lang natin na ma-dissolve ang yeast. Ayan, nagbabubbles na ang ating yeast. Ayan o, diba? So, ating gagawin ngayon, maglagay tayo ng malunggay powder. So, 1, 2, 3 kutsara lang. Yan ang malunggay powder. Paghaluin natin ngayon. Mix natin. So, nano nyo na ang 1 kilo. Ayan. Ang 1 kilong all-purpose flour, ginawa kong 4 na kutsarang milk powder, 4 na kutsarang asukal, at 3 kutsarang malunggay powder. Pero, mas maganda apatin na rin natin. So, para, ano na, 4 na. O, diba? Para 4. O, sa 1 kilo. Ayan o, kulay green na siya o. Mamaya pag natubigan na yan, mas lalong magkukulay green yan. Okay. So, ayan na. Dahil ang ating yeast ay nagbubble na, ilagay na natin yan. Okay. Alright. Dahil, sabi ko sa inyo, naghinaw na ako kanina ng tubig. Naghinaw na ako, hinugasan ko ng aking kamay. Lagyan na natin ng tubig yan. Wala akong guantes kami lang naman nakakain. Pero kung siguro ko, kayo ang pakakainin ko, kailangan ko magguantes. Ayan. Kami lang naman nakakain. Wala nang guantes, naghugas na ako ng kamay at sinabon ko na lang aking kamay. Siyempre, lagyan natin ng tubig. O, halo. Dito na. Yan, halo-halo lang. Lagyan ng paunti-unti ng tubig. Yan po yan, o. Diba? Kaya po ngayon gawin ito, dahil bukas ko pa po ito lulutuin ng madaling araw. So ngayon kasi, alas 6 pa lang ng gabi. Alas 6 ng gabi. At mamaya pa ng madaling araw ko ito lutuin. Mga 5 o'clock. Okay. Kasi ano natin ito, mahaba-habang nito proseso para talagang mag-expand po siya. Ayan. So mamaya, pag ito ay gagawin na, pagugulungin ito sa breadcrumbs. Sa breadcrumbs po. Ayan. So mamaya, makikita ninyo. Pause muna tayo para hindi humaba ang ating video. Ayan na po. Medyo smooth na ang ating dough. So para hindi dumikit. Ayan. Ang gagawin natin, simple lagyan natin ng cooking oil. Ayan. Lagyan natin ng cooking oil. Para hindi dumikit. Saka para maging smooth ang kanyang dough.
Hindi na nadikit, di ba? Yan. So, ganyan lang. Halo-halo lang. Ayan o. O, di ba? Smooth na. So, ganyan lang po ang paggawa niyan. So, ang gagawin natin ngayon, paalsahin pa po ito. Ayan. Paalsahin po natin ito. So, smooth na po siya. Ang gagawin natin, paalsahin na lang po ito ng doble. Ayan, mamaya, tingnan ninyo. Okay guys, nagdoble ng ating dough. Kaya, akin na pong i-roll dito sa ating mat. Ayan. So, nakaprepare na rin ang lalagyan. Nalagyan ko na siya ng breadcrumbs. Dalawa. Ayan, so dyan ko ilalagay mamaya. Itong ating breadcrumbs kasi pagugulungin natin yan sa breadcrumbs. Okay, so bago natin ilagay dito, pagulong-gulungin, ay ilagay muna natin ng flour. Ibiin natin. Kuhanin natin yung hangin sa loob ng dough. Ayan. Diba? Ayan lang po yan. O, diba? So, hatiin po natin ng dalawang pieces. Dalawa. Hatiin natin ng dalawa para mas maganda. Para tag-isang planira ang bawat isa. Okay? Dahil kami naman ang kakain, hindi ko naman binibinta ito. So, lakihan natin yung mga, lakihan natin ang paggawa ng ano. Lakihan ko ang paggawa nito. Para isang peraso sulit. Diba? Alright. Lakihan natin. Ano na po yan. Yan natin yan. Okay na. So, dalawa. So, putol-putulin natin yan. Ayan ang pagputol yan. Ayan. Malalaki po yan. Yan lang ang pagputol yan. Okay. Malalaki po yan. Masarap yan. Sold na yan sa isang peraso. Dahil pag naluto po yan, napakalaki po yan. Ayan. So, gagawin ko. Ayan. And then, pagugulungin ko dito sa ating breadcrumbs. At ilagay ko sa planera. Ayan. Ganyan lang po. Tulong sa breadcrumbs. At ilagay natin dito. Ganun lang ang pag-ano niya, no? Simple lang. Ganun lang kasimple. At bukas na madaling araw. Bukas ko lutuin pa na madaling araw. Alright. Ayan na guys. Naporma na natin. Yan po. So, bukas na madaling araw, mga alas 5, lulutuin ko na yan. Ang ating oras ngayon ay alas 7 ng gabi. So, bukas pa yan na madaling araw lutuin. So, dudubli pa ang laki niyan. Kaya ang bawat isa niyan, tama sa isang tao. Nilakihan ko na. Kasi kami lang naman nakakain. Kaya nilakihan ko na. Ayan. Tingnan niyo mamaya pag naluto na. Salamat! Good morning guys. Ayan, lulutuin na natin itong malunggay pandesal dahil alas 5 na ng madaling araw. Ayan, so nagpainit na rin ako ng oven at maya lulutuin na natin. Salamat. Ayan na, luto na po ang ating malunggay pandesal. Ayan po. Wow, sarap nito. Nagtimpla na ako ng kape. Kaya, tikman na yan. Ito na, moment of the truth. Tikman na. Yan po ang ating pandesal. Sarap. Thank you. At may kape na ako dito. Salamat sa panonood. God bless us all.